Good day mga master, no? Ito pong project ngayon ay para sa mga mahilig mag-DIY. So installation po ito ng window type, no? So kung kayo po ay marunong humawak ng tools, pwede po sa inyo ang gantong DIY. So kung hindi naman ay humanap tayo ng legit, no, na technician or kahit na sino pwede magbutas ng ating pader. So unang ginawa ko nga dito ay sinukat ko yung window type, no? Kung kayo po ay bibili ng bagong window type na aircon, meron po itong dimension na nakalagay sa packaging. So pwede natin sundin na yung dimension na yon na hindi tayo maglalagay ng allowance kasi may allowance na po yun. So kung ang inyong unit naman ay second hand, pwede nyo kunin yung dimension na yung front cover po ng ating aircon unit. The first step po ay kung sukatan na natin yung ating unit sa pader, yung apat na kanto po ng ating sukat ay pwede nating butasan ng drill bit para tumago sa kabilang side ng ating pader. Sa ganon, pag nakita natin yung apat na side sa labas ng pader, makukuha na natin yung exact na sukat na sinukat natin sa loob. So after natin makuha yung sukat na galing sa loob, no, pwede na tayo magsimula na mag-cut. So ako, gumamit ako ng heavy duty na grinder dito, no. At kung magsisimula tayo ng ganitong trabaho, much better kung sa labas tayo magsisimula para yung alikabok o mga dumi ay hindi maipod doon sa loob ng kwarto. So, pwede naman tayo lumipat na doon kapag ito ay nagkaroon na ng lamat or madali na siyang mabutas, yung malapit na kita mo na yung loob, tsaka tayo lumipat na sa loob. So ayan, kung sa nakikita nyo, binabasa natin yung pader, no, para maiwasan o mabawasan yung alikabok na habang tayo nag-grind. So ayan, yung ganitong trabaho po para sa mga DIYers natin ay medyo mahirap din, no, kung hindi mo to laging ginagawa. Bukod pa doon, kung hindi kayo sanay humawak ng tools, mahirapan talaga kayo. So much better po na tayo ay humanap ng mason o skilled worker para sa pagbubutas ng pader para sa ating aircon unit. So yan, kita na natin yung senyales na yung pader ay nabubutas na ng paunti-unti, no. So dinadamihan natin ang hiwa pati sa pader para madali siyang pukpukin or gamitan ng chisel, no. Actually marami na mga pamamaraan para sa pagbubutas ng ganitong pader, no. So syempre, yung pinapakita dito ay ito yung aking ginagawa pagkat ito yung mabilis na paraan para sa akin, no, na gumamit ng grinder. So sa iba, gumagamit sila ng chipping gun, no, para madaling mabutas yung pader nang hindi maalikabok. So meron din namang mga tools na ginagamit para maiwasan talaga yung alikabok, which is yung may kasamang vacuum na pwede rin naman itong butasin, no, ng manual chisel katulad ng pamamaraan na old school ng ating mga mason, no. So manual na binabasag po yung pader na hindi na ginagamitan ng grinder, which is yun naman ginagawa dati ng mga skilled worker natin na makaluma na yung estilo. So yan, kita naman dyan, no, papahinga tayo ng konti kasi yung grinder na ginagamit natin yan sa totoo lang, no, yung vibration po niya na yung may effect po sa ating katawan, lalo sa ating braso. So kung matagal tayong gumagamit ng ganyan, para tayo nanginginig ng matining kapag tapos na gamitin ng grinder niya. So bakit ko nga ba ito sinishare sa inyo, no, kung paano ba magbutas para sa ating window type na aircon. So malaki po ang matitipid actually, no, ng DIY na ganitong project kasi normally, no, ang ating standard price sa pag-install ng window type ng aircon ay 3,500. Yun po lamang ay para sa akin, 3,500. So sa iba, hindi pa natin alam yung presyo. So magkakaiba po kami ng presyo pagdating sa installation ng window type aircon. Pwede nyo pong bisitahin ng aking Facebook page po, no, sa lahat po ng taga Cavite, no. Nag-home service din po ako ng aircon cleaning, installation, at marami pang services pa. So kindly check po ng aking Facebook page para sa marami pong detalye. So syempre, papollow na rin ang aking page as well as this page po sa ating YouTube po. Pa-like and share na rin syempre para sa marami pang darating na videos para sa ating mga DIYers. Sa mga gustong makatipid po, no, ng cleaning aircon, na magbibigay po tayo ng video para sa tutorial nito. So yan, kita na natin yung silhouette, no. Kita na yung pagka-form ng box po dito sa labas. So syempre kapag tayo po ay nag-grind, no, marahan lang po dapat, tsaka yung pagkakadiin ng grind ay kontrolado pa rin natin kasi minsan po, no, mayroon tayo tatamaan na bakal dyan. So kung hindi natin makita yung bakal na, no, hindi natin maramdaman, possible po, no, na masira yung grinder natin
kung ito po ay hindi heavy duty, no? So sa akin naman po, ang gamit ko ay heavy duty. So ramdam na ramdam po dyan kapag kayo ay may tinamaan na bakal, no? So kita po yung pag-stop ng bakal. So yun, gagamitin na natin siya ng chisel, no? Tsaka martilyo. So sa part na to, kahit hindi mo na yan pupukin ng sobra, talagang babagsak na yung mga bato-bato niyan. So madali na tong butasin gatong part. Kita naman sa video, no, na hindi natin pinapwersa yung pokpok, pero nahuhulog na yung part ng mga hollow block o yung plastering po niya. Madali na po siyang mahulog sa part na to. So yan po ay malambot na, no, since nilagyan kasi natin yan ng hiwa-hiwa kanina. So para tayong nagbabasag din ng puzzle ng time na yan. So after nyan, pwede na tayong lumipat sa loob niya, no, kung yung marka po ng grinder ay bakat na dun sa loob. So mararamdaman natin kung bakat na sa loob yung ano yan, kita na yan. So sa part na yan, kita ko na yan sa loob yan kasi yung butas niya na nasisilip po na po sa loob. So nilipat na tayo pa dun sa loob para makapagsimula na rin sa loob. So bakit kailangan ko pa pong lumipat sa loob, no, kung kaya naman siyang butasin dyan? Actually po, para maging precise po yung pagkakaroon ng cut po dun sa square na ginawa natin, no. Kung sa loob na tayo magmamark nyan at mag-grind, precise na po yung butas nyan. So kahit di na tayo mag-plastering yan sa gilid, ay fit na po yung aircon unit natin sa pagkakalagay dyan sa butas na yan, since yung sukat naman yan na kinuha natin ay talaga namang saktong-sakto rin sa dimension na requirements para dun sa aircon unit natin. So yun, nagsisimula na akong mag-grind yan sa loob, no. Ang gamit nga pala nating bala dun sa ating grinder ay yung pang bato po, pang concrete po siya na bala. So hindi tayo pwedeng gumamit yan ng bala na pangkat, no, na pangkat ng bakal. So bawal po siya. So dapat concrete po yung gagamitin nating bala para sa grinder. Siyang kita naman, no, habang kinakat natin sa loob, galing sa loob, yung alikabok ay lumalabas na dito sa part na binubutasan natin sa may labas. So ganyang part, possible niya na madali na po siyang mabutas o malapit na siyang mabutas. Yun nga lang, maalikabok talaga yung part na yan pagdating sa loob, kaya nagtututok po ako ng electric fan, no, para dun sa bintana, para lumabas sa bintana. So yan, kita na yung pagkabutas ng ating pader, no. Pinupukpok ko na lamang po yan yung time na yan. So yung nakikita nyo pong usok dyan ay galing na po sa electric fan. So yan, precise na po yung cut niyan mga sir, no. Hindi nyo na kailangan ng plastering yan kasi yung bala po ng grinder ay saktong-sakto doon sa ginawa nating markings, no. So kahit di na tayo mag-plastering yan sa gilid or kinisan yung binutasan natin, makinis na po yan. So yan, may nakita na po tayo, no, na silhouette talaga ng box para dun sa ating aircon unit, no. So nililinis na natin yung mga gilid-gilid niya, no, para walang matalas tsaka pantay ang pagkakat ng ating ginawang marka para dun sa aircon unit natin. So after po nating makat yung sa loob, no, babalik tayo dito sa labas para balikan yung maliit na part. Kaso yan nga, yung part niyan ay meron pong bakal, no. So iniwan lang po natin yan para makat natin. So ang gamit natin dyan ay maliit na grinder po para dun sa bakal, no. Ikakat natin yung bakal dyan, yung part niyan. So maingat po dapat na maikat yung bakal, no. So syempre, sa mga DIYers natin, no, lagi po tayong magsusot ng PPE like salamin para dun sa ating protection sa mata. So wag po nating hayaan na masira yung mata natin, no. So maraming possible mangyari kung tayo di magsasalamin. Possible po ay mapuwing dahil sa alikabok or less, no, more or less magkaroon tayo ng aksidente sa mata sakaling magkaroon po ng biglaang aksidente dyan. So syempre, nililinis na lang natin tong part na to, no. Marami pa kasi yung parang sobra-sobra dun sa part na yan. So syempre, yung bakal na naiwan dyan, precisely kinakat natin, no, para hindi makasugat dun sa ating unit. Syempre, maliit na grinder na yung gamit natin dyan para dun sa loob makapasok ng maganda o bahagya yung ating tools, kasi yung malaking grinder po ay hindi natin may pasok ng buo dun sa parang bintanang ginawa natin yan sa aircon. So yan, sinisilip natin, no, sinisipat natin kung saktuhan na ba yung butas na yan. Nililinis na lang po natin yung mga sobra-sobrang bato-bato dyan, tsaka yung part na pwede pang i-chisel na lang.
So ayan, kung tayo po ay may nakuhang technique para sa pagbubutas ng ating aircon unit na window, please follow my YouTube account po, no, para sa mga darating pa na videos or mga DIY. Makapag-share din tayo at ganahan tayo, no? Please like and share po ng ating YouTube account. Again po, this is RDA po. Please follow my page also at Facebook. RDA Services po. Search nyo lang po yung RDA, lalabas naman natin sa ating Facebook account for home service, air installation, cleaning, and more services po. Please like and share po. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod. Thank you.